Mga kapananampalataya, may oras ka ba? Tara, samahan mo kong pagnilayan, pag-aralan ang mga salita ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sa mga araw na iyon, pagkatapos ng mga napakalaking kapigatian, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan. Malalaglag mula sa langit ang mga bituin at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan. At makikita ang anak ng tao na nasa alapaang, dumarating na may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Susuguin niya ang kanyang maanghel sa apat na panig ng daigdig at titipunin nila ang mga hinilang ng Diyos mula sa lahat ng dako. Unawain ninyo ang mga aral mula sa puno ng igos. Kapag sumisipot na ang mga dahon sa sanga nito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayun din naman, kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga bagay nito, malalaman ninyong malapit na ang panahon na pagparito niya. Nagsisimula na. Tandaan ninyo, magaganap ang mga bagay nito bago mamatay ang mga taong nabubuhay sa ngayon. Mawawala ang langit at lupa, ngunit ang mga salita ko'y hindi magkakabula. Ngunit walang nakaalam ng araw o oras ng pagsapit niyon, kahit ang maanghel sa langit o ang anak man. Ang Ama lamang ang nakaalam nito. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Handa na ba kayo sa katapusan? Mga kapananampalataya, tayo ay nasa ika-33 linggo sa karaniwang panahon. Tayo ay nasa katapusan na ng liturgical calendar ng ating simbahan. Sa susunod na linggo ay pagdiriwang na natin ang dakilang kapistahan ng Kristong Hari. Sabi nga sa isang tanyag ng mga kataga, ang bawat umpisa ay may nakatakdang wakas. Ito ang bagay na ipinapaalala sa atin ng ating ebanghelyo ngayong araw na ito. Ang lahat ng bagay ay magwawakas din. Tanging si Jesus lang at ang kanyang mga salita ang hindi kahit kailan magwawakas. Ipinapanawa sa atin ni Jesus sa ating ebanghelyo ang lahat ng mga bagay na magaganap sa katapusan. Pagdidilim ng araw at mga buwan, pagkahulog ng mga bituin sa langit, at ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Maaring ito ay mangyari o maaring hindi ito literal na mangyayari. At ito ay isang uri lang ng figurative language. Basta ang mahalaga na maunawaan din natin na ang lahat sa atin ay limitado lang at may hangganan, lalo na ang ating sariling mga buhay. Nakatatakot isipin ang mga bagay na sinabi ni Jesus. Subalit ito ang realidad na gustong sabihin sa atin. Nasabi ko nga kanina, ang lahat ay magtatapos. Ang ating buhay ay magtatapos at tayo ay nakatakdang mamatay. Pero, ang mga bagay na ito ay hindi dapat katakutan dahil ito'y bahagi lamang ng natural na proseso. Ang pagkatapos natin o pagkatapos nito ay hindi kinatatakutan kung tayo ay patuloy na kumakapit sa ating pananampalataya at nagtitiwala tayo sa mga salita at pangako ng ating Panginoon. Mga salitang nagpapahayag ng pagmamahal, pagpapatawad at pag-asa sa bawat isa sa atin. Hindi magiging madali ang lahat ng mga bagay na ating pagdaraanan, subalit
Ang ating pananampalataya ay nagbibigay sa atin ng pag-asa na ito ay ating malalampasan. Harinawa, huwag tayong matakot. Bagkus ay patuloy tayong manalig sa ating Panginoong Hesus. Ibigay natin sa Kanya ang ating buong puso at pagtitiwala. At patuloy nating asahan ang mga pangako niya sa atin. Sa putong ito, samahan ninyo ako sa isang panalangin. Panginoon, tanggalin mo po sa aming mga puso at ang takot sa mga nakatakdang mangyari sa amin. Tulungan mo kaming patuloy na umasa, manalig at kumapit sa inyong mga pangako at pagmamahal, pagpapatawad at pag-asa. Amen.